Hey guys! Welcome to my channel. My name is Raizen and today papakita natin sa inyo yung update ng ating trading portfolio kasi nga nagsigalawan na naman yung mga coins, no? Kumita na naman tayo ng pera ng kahit konti lang. Hindi naman ganun kalaki but at least gumagalaw yung pera natin, no? Kesa naman ilagay natin sa bangko na after many years halos hindi gumagalaw or kung gumalaw man, point something lang. Okay? Now anyways, eto yung chart natin kay Bitcoin. Palaki natin yung ating monitor. No, kung nakikita nyo sa mga areas na ito ko nabili sa Bitcoin at around 69,800. Next, nabili natin siya at around 69,500. And ito naman, nabili natin at around 57,100. And ito naman, nabili natin at around 67,800. Now, kung susumahin mo yung mga levels na yan, no, yung average buy natin ay nasa around 67,400 something, okay? Actually, nakabili pa tayo niyan dito nung nakaraan pero hindi na pinapakita ni Bybit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may limit lang yung mga areas na pwede niyang ipakita. But yeah, nakabili tayo dito nung nakaraan ng konti lang din guys, no? Pero the point is, eto na yung average buy natin, no? Nasa around 67,000. And kung susukatin natin yan ngayon mula sa average price natin papunta sa current price na Bitcoin, eto na yung tinaas ng ating investment for Bitcoin alone. Okay? Tumaas na ng around 4 to 5% yung ating investment dito kay Bitcoin. Okay? So, next, silipin na naman natin ngayon si Ethereum. Alright, now eto naman yung ating chart for Ethereum. Kung nakikita nyo, dito natin siya binili. Okay? Binili natin at 2,800. Next, binili na naman natin siya at around 2,900. Tapos, nagdagdag na naman tayo at around 3,000 levels. Okay? And kung napapansin nyo, yung average buy natin is at 2,900 something. Okay? Now, sukatin na naman natin siya. Ang current presyo ni Ethereum ngayon ay nasa around 3,800 na, no? So, mula dito sa areas na nabili natin, papunta doon sa current price. Okay, so tumaas na yung ating investment dito kay Ethereum ng around 30%. O, di ba? Okay? Kung matyaga ka lang talagang mag-spot, posibleng kumita ka talaga ng pera kahit konti lang guys, no? Hindi ito katulad sa futures trading na mabilis kang kumita ng pera, pero at the same time, mabilis din naman mawala yung pera mo. Dito kahit mabagal, pero at least kumikita pa rin tayo ng pera kahit pa konti-konti lang. Okay, so that is for our Ethereum. Okay? Now, silipin na naman natin yung isa pang coin na binili ko ng matagal na. Alright, so eto na naman guys, ang kay BNB. Kung napapansin nyo, binili natin siya at around $579. Pero, ang problema dito kay BNB guys, medyo maliit lang yung nilagay kong pera dito kasi nga sideways siya, okay? Wala masyado akong pera that time, kaya maliit lang din yung nilagay ko. Plus, boring pa talaga siya nung nakaraan, kaya hindi masyado akong nag-invest dito kay BNB. Pero ngayon kung makikita nyo, nagkaroon na ng breakout doon sa mga levels niya, no? Ayan, kung napapansin nyo, binasag niya na yung rectangle na yan. Okay, and ayun, nagkaroon na tayo ng panibagong all-time high kay BNB. Umabot pa actually siya ng around $717. Okay, so wow. So yun guys, yung beauty ng investing, no? Kahit man boring yung market, okay? As long as mababa yung presyo, as long as extra money mo yun, ibig sabihin willing ka to risk it, no? Then it's really better na mag-invest tayo ng pera, no? May it be sa stock market or may it be sa crypto, but yeah, maglagay tayo ng something na pwedeng lumago yung pera na meron tayo. So, ayun, no? Kung susukatin naman natin ngayon, yung itinaas ng ating pera dito kay BNB mula dito hanggang dito. So, tumaas ng around 20% yung ating pera dito kay BNB. But again, hindi masyadong kalakihan yung ating inilagay na pera dito kay BNB. Kaya hindi ko masyadong ramdam, no? Ang gagawin na lang natin sa mga susunod na araw ay kapag nakakita na tayo ng pag-retrace, kapag nakakita na tayo ng correction or pagbaba ng presyo ulit ni BNB, saka natin siya papasukin, no? Hindi ko siya papasukin ng ganito kataas yung kanyang value. Hindi ko papasukin yan. Kasi nga,
expensive na yan. Posibleng tumaas pa pero maghihintay at maghihintay ako, no? I'm very patient in terms of trading. Okay? Anyways, ayun, ipinapakita lang natin yung ating trading portfolio para naman ma-inspire kayo na mag-invest din sa cryptocurrency and iwasan na yung pagtitrade sa futures, no? Kasi mas kikita tayo ng pera and mas safe yung pera natin dito sa spot rather than futures trading. Alright, so ganun lang. Maiksi lang yung video natin. Hanggang sa muli. Peace out.